Welcome to my vlog. For today's video guys, nandito kami ngayon sa Gabaldon. Siyempre Gabaldon. Hey guys, mga kabiyahe. So katulad ng ibang beach, siyempre low tide din dito. Sa lukuyan kami nagsiset up ng aming mga tents. It's high tide guys. Alas 12 ng hating gabi na umalis kami ng Tala at dito nga kami sa DRT dumaan. First time ko nga pala dumaan dito papuntang Dingalan. Usually kasi pag pupunta ako ng Dingalan, sa bypass road ako dumadaan at madadaanan ko ang mga bayan ng Bulacan. May dadaanan pa nga pala kami sa San Miguel, kaya sakto naman kasi dun din ang labas nito. Ngayon ay narito na kami sa Fort Magsaysay. Naninibago ako kasi ang dami ng mga sirang daan na dati-rati ay hindi naman ganito. Kaya nga gustong gusto ko pumunta sa Dingalan dahil sa napakagandang mga kalsada dito. Pero ngayon, ang dami ng lubak. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil dun sa mga malalaking truck na dumadaan dito. Napansin ko kasi nung nakarating kami ng Gabaldon na may nagkakwari na doon at sunod-sunod ang pagdaan ng malalaking truck. Siguro yung dahilan kung bakit nasira ang magandang kalsada dito. Ngayon nga ayan, dito na kami sa Laur at kakanan na kami dito papuntang Gabaldon. Ito nga pala guys, yung Bato Ferry Bridge. Ang ganda ng tulay na ito at maraming mga beheros at tumitigil dito. Pag nakarating ka na kasi rito, makikita mo ang napakagandang kabundukan at sa baba naman ito ay ang napakalaking ilog na ginawa na ring resort. Ginawa na talaga itong tourist spot. Napakaganda naman kasi talaga ng lugar na ito. Ngayon ay narito na tayo sa Gabaldon at syempre hindi pwedeng hindi tayo tumigil para pagmasdan ang napakagandang tanawin dito. First time nga pala makarating ni Zoe sa lugar na ito kaya talagang excited ako. We're going to Dingalan. Ayan, so huling bayan na po ito ng Nueva Ecija. Tapos susunod na po ay Aurora na, Dingalan. Grabe guys, sobrang ganda talaga ng Gabaldon. Kahit ilang beses na ako nakarating dito. Solid talaga yung view dito. Medyo gloomy lang ngayon pero maganda pa rin. So see you there guys. At nakarating na kami ng Dingalan. Aba, festa pala dito. Bago nga kami tumuloy sa resort na aming pupuntahan ay dumaan muna kami ng Aplaya para bumili ng aming mga pagkain. Siyempre, seafoods ang bibili namin dahil talagang sariwa at masasarap ang mga seafoods dito. Kung kulang nga pala ang dala nyong baon, huwag kayong mag-alala kasi kompleto dito. Lahat ng kailangan nyo ay pwede nyong bilhin dito. Mula nga rito ay wala pang 10 minuto ang aming babayahin at naroon na kami sa aming destinasyon. Ang pinuntahan nga pala namin ay ang Carino Beach Resort and Campsite na matatagpuan sa Barangay Matawi, Dingalan, Aurora. Heto at papasok na kami sa Carino Beach Resort. Hi guys! Welcome to our vlog. Yes. So ngayon nandito kami sa Carino Beach Resort sa Dingalan, Aurora. Sa lukuyan kami nagsiset up ng aming mga tents with Jean. Vlogger din yan guys. Nanay Mercy! Kewancho. At syempre ako. Kami lang. And i-rate natin kung ano yung pinakamagandang napuntahan natin sa Aurora. Last time kasi di ba nasa General Nakar tayo. So ngayon nasa Dingalan. tumaas tayo. Actually magkasunod lang to eh. oo nga. General Nakar tapos Dingalan. Hey guys, mga kabiyahe. So katulad ng ibang beach, syempre low tide din dito. Yan, sa low tide siya ngayon. Ang laki ng low tide niya. Ayan o. Pero makikita niyo naman po ito mga rock formation na ito. Actually meron parang ano doon, malaking bato. Tapos may mga halahalaman.
Yan, so siguro mamaya pag nag-high tide, wala na to. Basta puro tubig na to hanggang dun sa shore. So nandito kami ngayon sa Carino Beach Resort dito po sa may Barangay Matawi, Dingalan, Aurora. So first time ko po dito sa area na to, no, kasi tuwing pupunta po ako ng Dingalan, doon lang po ako sa side na yon doon. Ayan, yung bundok na yan dyan. Ayan po yung Barangay Paltik. So nandyan po yung lighthouse, yung White Beach na tinatawag, tapos po yung mountain view. Doon sa taas sinasabi nila na parang Batanes of the East. So ito po ang Dingalan. So mamaya po kapag mataas na yung tubig, tsaka tayo magsiswimming. Tsaka mainit pa naman ngayon. So right now magpe-prepare muna kami ng aming lunch doon po sa aming camp doon. So magka-car camping po tayo ngayon. Kasama natin si Zoe. Ayan, so at last, no, magagamit na rin natin kasi ibang beach na napuntahan namin, hindi kami makapag-car camping Pero dito talaga, kaya dito kami pumunta sa Carino kasi dito allowed yung car camping. Kita-kits tayo guys for more adventure dito po sa Dingalan, Aurora. At ngayon tayo ay magluluto ng ating pananghalian. Ang una kong lulutuin ay mag-i-steam tayo ng tahong. At dahil wala akong nabiling Sprite, Mountain Dew na lang. Susunod kong lulutuin ay sinigang na isda. It's high tide guys. It's high tide. Yan, so ito na yung pinakahihintay namin although hindi pa full high tide. And we're going to the stones. Yan, so habang lumilitaw pa yung stones sa rock formation ay magpapapicture na kami kasi mamaya baka wala na yan. Yes. Yan, so Ang init. ang daming umihi dito. Parang pinakaluan. Grabe. Hindi, actually halos kami na lang yung tao dito sa kasi Monday ngayon, nag-COE na sila. Kaya kami na lang, mainit yung tubig. Parang mawawala yung kati-kati ko sa Yan, so at guys dito, kakaiba din yung atake ng tubig. So medyo Tara dito, medyo. peaceful siya ngayon. Unlike dun sa mga nakaraang beach na pinuntahan namin na talagang nagngangalit ang mga alon. Dito kalmado lang. Dito naman kalmado lang siya. Baby kalma lang. Yan. Sana lang wala tayong makitang kakaiba. Nakakatakot ba? Di naman. Ay, ayun yung may ano. Never mind. Malakas na kami.
So ayun guys, nakakita kami ng mas maganda at mas maayos na location dito sa Dingalan. So kanina kasi doon sa Carino Beach, marami mga rock formation, malalaki yung mga bato. So parang di namin na-enjoy, tsaka yung tubig sobrang init. Pero ngayon, ang ganda ng tubig dito, malinaw. At tsaka yung buhangin niya, pino. Ayan, kaya kahit paano ay na-enjoy namin yung swimming dito sa na tong resort na to, Princess Darichel. Yun, pero doon kami naka-check-in sa Carino Beach Resort. So yan, overnight po kami dito. Kaya hanggang bukas na po kami. Oh, hanggang leg na yung tubig oh. So, malapit ka pa lang sa Pangpang. Pero malalim na siya kasi nag-high tide na rin eh. Okay, pero maganda po yung maganda. Payapa yung tubig. At saka ayun, natatangay na yata ako. balik. Hindi tayo marunong lumangoy. Ayan, so guys, ano ang ating masasabi sa Super beach? enjoy. Mabuti na lang nakita natin itong lugar na to. No? Kasi kanina medyo hirap tayo maligo dahil malalaki yung mga bato. Mas mainit yung tubig. Pwede ka magkape sa init no? Oo, sobra. Parang pinakuluan. Pero dito, ang sarap. Tapos medyo malalim. Ayan, pino yung hangin. Kalmado lang. Parang ganito. Dito, pino yung buhangin. At saka malinaw naman yung tubig. Oh, parang ganito yung pagbalito. Ah, napakaganda. So pagbalik namin dun sa camp, kasi doon kami sa kabila pahinga konti, tapos prepare na for dinner, tapos chill na. Yan, kasi mga puyat, walang tulog. Nang sumapit ang dapit hapon, nagpalit ng anyo ang kapaligiran. Kakaibang pakaramdam ang ipinaranas sa amin ng lugar na ito. Napakapayapa ng paligid at kay sarap lang pagmasdan ang kalangitan na para lamang isang larawan. Hindi pa ako tulog pero parang nananaginip na ako. Ito ba ay isang paraiso? Ngayon ay nauunawaan ko na kung bakit mas marami ang pumupunta sa lugar na ito. Kasabay ng pagpapalit ng liwanag at kadiliman ay ang aming masarap na hapunan. Sa paglipas ng gabi, dumating ang isang bagong umaga. At sa pagmulat ng mata, bumungad sa akin ang napakagandang tanawin. Unti-unting lumiliwanag ang paligid. Nasilayan ko ang mga bundok habang ang mga ulap ay nakasuklob sa mga ito. Naririnig ko ang mga huni ng ibon habang ang marahang lagaslas ng mga alon ay para magandang pagbati sa iyong pagbangon. Ano pa nga ba ang masasabi ko? Kundi salamat po o Diyos, ang ganda ng iyong mga nilikha. Habang ako'y nagmamasid, iniisip ko kung paano ito nagawa. Talagang si Lord ay kamangha-mangha. Sa ganitong pagkakataon, may isip mo pa ba na ikaw ay kawawa? Gayong sa likas na yaman, tayo ay napakasagana. Kaya nga sa bawat araw na tayo ay gigising, lagi nating isipin na ito ay isang blessing. Binigyan muli tayo ng pagkakataon para maranasan ang kabutihan ng Diyos na kahit kailan ay hindi nagkukulang. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. So, nandito pa rin kami sa Dingalan, Aurora. At nandito po ngayon sa rock formation na ito. Tulog pa yung mga kasamahan ko. Actually, alas 6 po lang ng umaga. 6 o'clock sakto. At gusto ko lang samantalahin itong pagkakataon na to, no, para masilayan ko yung ganda ng lugar na to. So, dito sa background ko, ito yung resort. Tapos dito naman sa harapan ko yung matataas na bundok. Tapos may mga nakikita ako ng mga ulap na talagang nandun na mismo sa kabundukan. At saka syempre itong napakalawak na karagatan. So kaharap natin ngayon ang Pasipiko at ang araw. Ang sarap lang talagang pagmasdan, no? Yung magandang tanawin, yung lugar, no? Yung ito, di ba? Yung mundo na binigay sa atin ng Panginoon. Parang nakakayak isipin, di ba? Kung gaano kabuti ang ating Diyos sa buhay natin. Na
sa umagang ito, nagising na naman tayo. Nagising ako na talagang na-appreciate ko yung moment na ito. Kasi, blessing to no? Kasi pwedeng hindi ka na magising Kaya, very thankful ako sa Lord. Kaya sana po, no, tayo, bawat araw, bawat umaga na nagigising tayo, lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Kasi ito'y isang biyaya. Wala man tayong ina-expect na anuman, no, na material na bagay o anuman. Wala ka man sa beach o kahit nasaan ka, be thankful sa Diyos. Kasi biyaya ang buhay. Kaya malaking blessing, no, na ikaw ay namulat ang iyong mata, nagising ka, no? At nakita mo yung ganito kagandang tanawin. Grabe. Thank you, Lord, talaga. Thank you, Lord. It's a beautiful morning. Nakakaiyak, no? Nakakaiyak isipin. Alam ko, may mga problema tayo, di ba? Pero pag nakikita natin itong ganito kagandang lugar, may isip mo na, Lord, wala pala akong dapat ikatakot, wala akong dapat ikapangamba. Kasi alam ko nandyan ka. Na kaya mo ang gawin tong ganito kamangha-manghang mga bagay. Ano pa kaya yung problema ko na hindi mo kaya masolusyonan? Good morning ulit sa inyo lahat. Gustong gusto ko talaga ang maglakbay. At salamat sa Diyos, binibigyan niya pa ako ng lakas at pagkakataon. At kahit na marami ako makasama, gusto ko maglaan ng panahon para sa aking sarili. Gusto ko mapag-isa at makausap ang Panginoon. May mga bagay kasi na mas mabuting sabihin sa Kanya kaysa katulad kong tao. Minsan kasi, hindi nararamdaman ng iba yung bigat na iyong dinadala. Madalas, akala nila okay ka. Dito, mas nararamdaman ko ang yakap niya at mas narinig ko ang kanyang tinig na nagsasabing, "Anak, mahal kita." Bago namin lisanin ang lugar na ito at habang tulog pa ang iba naming mga kasama, minabuti naming dalawa na kami na lang muna. Yung mga ganitong pagkakataon ay talagang hindi maikukumpara sa kahit anumang halaga. Ang makasama ang isa't isa sa ganito kagandang lugar ay tunay na isang biyaya. Huwag nating palampasin ang pagkakataon para maging masaya. Ang kalikasan ay sadyang ibinigay sa atin upang ating enjoyin. How long have we been taking off and landing? Has it been 9 months or 9 years? There's no comprehending. Our time is timeless, no matter what we do. It's true, I wanna be with you. Your hand on my hand feels like the beginning. And unlike the others, I've always been willing. Sa pangalawang araw namin dito sa Dingalan, maaga kaming umalis para makadaan pa kami sa Calabasa River ng Gabaldon, Nueva Ecija. The story of my life has left some bruises and a few unspoken scars that we don't talk about. And
These highways that lead me down these narrow streets, only to find a dead end again, with no detour and no room for me to turn around. So I pray I'm on the right path, 'cause where I'm going I don't know, but I hope I find the answers somewhere down the road. Gotta keep moving on, 'cause yesterday's gone.